nanunukso, siya nga yung palay na lumalapit sa manok, guys. Pero with this energy, nakikita natin na they're still full of love. Baka hindi nyo lang nararamdaman, guys, kasi especially yung iba sa inyo malayo dun sa person. Pero with this energy, nakikita natin na there's still a lot of love from your person. Mahal na mahal ka pa rin ng person mo. Pwedeng mahal nyo pa rin yung person nyo, kaya pinaglalaban nyo pa rin, mga kapiksi. I'm sensing na mutual pa rin yung connection nyo ng person nyo. Ibig sabihin, mahal mo pa rin yung person mo and mahal ka pa rin ng person mo. And hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly love scope, monthly love energy, guys, para ngayong April para sa Virgo, Sun, Moon, Rising sign and Venus. So, unahin natin tong deck na to, mga kapiksi. By the way, kapag love reading, guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, mga kapiksi. Pwedeng magkabaligtad yung roles. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, guys. Excuse me. Baka nandun yung energy nyo. Sorry, guys. Excuse me. So, ito yung ating mga energy surrounding your situation, guys. This is both negative and positive. Yung negative na nakikita natin dito is may third party temptation sa inyong relationship, guys. So, it's either merong third party na umaaligid sa person mo or may third party na umaaligid sa inyo, mga kapiksi. Okay? Or, meron lang talagang third party na nasa paligid-ligid, guys. Okay? And for some of you, pwedeng ongoing na to, pwedeng in the past, mga kapiksi, na kumbaga parang yung energy nandito pa, hindi pa nakakalimutan, nasa isip pa, ganyan. And pwede rin siyang bumalik, no, ngayong panahon na to. And this is why for some of you, you're focusing on your healing, mga kapiksi, needing time, guys. And you're also trying to, pwedeng binibuild nyo din yung endurance nyo, kumbaga, no. Sometimes kasi merong ibang relationship na kapag ka may third party, tapos na, no, ayoko na, tapos na, we're so done, bye-bye, nada. Okay? Pero there are some cases na kahit na in a relationship, kahit na may third party, hindi pa rin bumibitaw, hindi pa rin nag-give up sa relationship, hindi pa rin nakipag-break, hindi pa rin nakipag-split. Knowing and understanding and hoping na sana ma-fix pa yung relationship. So, nasa ganung stage kayo, guys, no? Yung iba sa inyo, pinaglalaban pa yung relationship, at the same time, you're also healing. Mga kapiksi, focusing on healing, ganyan, while there are third-party temptations sa relationship nyo, guys. So, this may be hard to anybody na ganito yung pinagdadaanan. If in case na nakaresonate kayo, guys, meron tayong subliminals for third party, yung third, para mawala yung kabit, para mawala yung pampawala ng balakid, para ikaw ang piliin, at saka yung pampaloyal. So, yung apat na subliminals na yun, guys, yun yung pinaka-best na combo if meron kayong third party situation. Meron din tayong course, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship in case na meron kayong ganyang klaseng pinagdadaanan. Alright? So, tingnan natin yung ganap sa inyo relasyon. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Pangalawa, meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa mga interesado mga kapiksi, mag-send lang kayo ng email sa pinaypixietarot@gmail.com. So, Virgo guys, kayo ay represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Ito yung ating love energy, mga kapiksi. This is both negative and positive. Meron dito, actually, this is more on negative. This is more on negative, mga kapiksi. Nasabi ko siyang may positive kasi nararamdaman ko na pinaglalabanan yung third party. Okay? So, let's say, for example, yung person mo, siya yung may third party or siya yung may umaaligid na third party sa kanya, nararamdaman ko na pinaglalabanan niya yung third party, yung temptasyon, no? Pero minsan, kapag alam mo yung sinasabi nga nila na palay na yung lumalapit sa manok, no? Kung dikit na yung palay dun sa manok, napakahirap paglabanan ng temptasyon. And yung person mo, parang nararamdaman ko na hanggang kaya niyang paglalabanan niya itong temptasyon na to, mga kapiksi, no? Pero, yeah, yung iba sa inyo kasi guys LDR, no? Ibig sabihin malayo, and mas mahirap yun kapag malayo kasi minsan nga kahit hindi LDR nangyayari yung mga third party, lalo na kung LDR mas malayo, hindi nyo sila nakikita. And halo-halo yung temptasyon at the same time yung loneliness din ng person mo na let's say malayo sa'yo, namimiss ka niya, hindi ka niya makita agad-agad, hindi ka niya mahawakan, diba? So parang mas lumalakas yung persa ng third party sa mga ganong klase ng sitwasyon. Although sabi ko nga sa inyo, yung iba talagang pinaglalabanan naman nila, mga kapiksi. Pero masakit ito sa ulo guys, no? Para sa inyo, super sakit sa ulo, especially kung na-reveal na sa inyo na may third party. Guys, this will not resonate with all, no? Hindi lahat kayo may third party. But if you feel like may third party or na-confirm nyo na may third party, then this reading is for you. Kasi yung iba sa inyo talagang na-reveal na, no, na may third party and talagang sobrang stress to the max level yung inyong mga pinagdadaanan, mga kapiksi. But at the same time, nandito rin yung hindi nyo alam yung gagawin. Hindi rin kayo makapag-desisyon, yung iba sa inyo, hindi kayo makapag-desisyon kung iiwanan nyo ba tong person nyo or ipaglalaban nyo pa yung karapatan nyo, especially kung mga legal partners kayo, di ba? Syempre, iba kasi kapag may mga ganon, tapos may mga bata pa na involved, sometimes mas mahirap bumitaw kapag ganon. Pero yung iba sa inyo, parang nalilito rin, confused, parang binibigyan nyo pa ng chance na ipaglaban kahit na nasasaktan na kayo kasi yung iba sa inyo super broken inside, mentally, emotionally, physically, parang drain na yung energy nyo, mga kapiksi, pero lumalaban pa rin. So again, no, sabi ko nga sa inyo, wala namang problema na ipaglaban. It's okay to hold on, it's okay to let go, wala namang problema, mga kapiksi. Pero mapaglalabanan nyo ito guys, kumbaga with this energy nakikita natin na pwedeng mapagtagumpayan nyo ito. Ibig sabihin your person might choose you over this third party. And yun naman yung nakikita natin guys, no, na sabi ko nga, pinaglalabanan niya yung temptasyon, mga kapiksi. So ipagdasal nyo na talaga na paglabanan niya and kayo yung piliin niya. This person will definitely choose you, no, at least based on this energy, mga kapiksi, kasi may feelings yung person nyo, mahal pa kayo ng person nyo guys. Sabi ko nga, yung third party is more on temptation. So this third party is more on temptation. Kumbaga, si third party talaga yung kusang nanunukso. Siya nga yung palay na lumalapit sa manok, guys. Pero, with this energy, nakikita natin na they're still full of love. Baka hindi nyo lang nararamdaman, guys. Kasi, especially yung iba sa inyo, malayo dun sa person. Pero with this energy, nakikita natin na there's still a lot of love from your person. No, mahal na mahal ka pa rin ang person mo. Pwedeng mahal nyo pa rin yung person nyo, kaya pinaglalaban nyo pa rin, mga kapiksi. I'm sensing na mutual pa rin yung connection nyo ng person nyo. Ibig sabihin, mahal mo pa rin yung person mo and mahal ka pa rin ng person mo. And together, mga kapiksi, kung talagang ipagdadasal nyo and ifo-focus nyo yung sarili nyo, yung energy nyo sa
sa inyong dalawa, rebuilding your relationship, maayos din yan, mga kapiksi. Sabi ko nga guys, hindi naman lahat ng nagkakaroon ng third parties na uwi sa hiwalayan. Sometimes, nagkaka-reconcile and mas nagiging mas strong pa yung relationship. In your case, ganun yung nakikita natin na nangyayari. As long as gusto nyo pang ipaglaban and handa kayong kalimutan yung third party, wag nyong bigyan ng power yung third party sa relationship nyo, mga kapiksi. Focus on you and focus on your partner and focus on your relationship, guys. Kasi nakikita natin na, ayan, no, mahal na mahal nyo pa yung isa't isa, mga kapiksi. And you will succeed. Your person will choose you. Ikaw yung pipiliin ng partner nyo, mga kapiksi. Alright? So, sana naka-resonate kayo. I mean, sana naka-resonate kayo dun sa part na mahal pa rin yung isa't isa. Pero dito sa third party, syempre, ayaw natin na may nakaka-resonate ng ganyan, no? Masakit sa ulo. Comment down below, guys, no? Kung naka-resonate kayo or what. So, yeah. Bunot lang tayo ng isa pang card dito para sa inyong additional na message, guys. So, religious factors, for some of you, pwedeng meron din kayong religious factors, mga kapiksi, na nakaka-apekto sa relationship nyo. Ayan, pasensya na guys. May tumawag kasi, so pasensya na. Anyway, so yeah, as I was saying, mga kapiksi, pwedeng isa din sa mga nakaka-apekto sa relationship nyo bukod dun sa third party energy is pwedeng magkaiba kayo ng religion ng person mo or cultural beliefs, mga kapiksi. Pwedeng magkaiba rin kayo ng lahi ng person mo, guys. And like I said, no, pwedeng LDR yung iba sa inyo, kaya mas mahirap ma-resolve yung mga issues nyo, mga kapiksi. Pero wala namang hindi nasa-solve kung gusto talagang ma-solve, diba? Kaya nga meron tayong kasabihan na pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. So hanggang gusto nyo pa, ipaglaban nyo kung gusto nyo, pagdasal nyo, makinig kayo sa subliminals, positive mental diet, work out on it, mga kapiksi. At least bago kayo sumuko, masasabi nyo sa sarili nyo na you tried your best, you did your best. Okay? Alright. So yeah, comment down below, Virgo, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And for more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.